Hello guys, Alicia nyo. Yes, nagbabalik ulit tayo para sa ating panibagong video. Which is ngayon nga po mga minamahal, tatalakayin natin kung paano naging downgrade ito nga pong defense team. Sa madaling sabi, itong expert lawyer daw kuno ng mga Duterte. Which is itong si Kaufman. Kasi sa madaling sabi, para na siyang nagiging newscaster. Another Harry Roque. Kasi mahilig na din siyang mambintang to the point na hindi niya inaalam yung basis. Hindi niya inaalam yung procedure kung paano nahuli itong si former President Duterte. Well, kung sa bagay, mga minamahal, job niya naman yan na ipagtanggol itong kampo ni former President Duterte. But suddenly, mga minamahal, ang nangyari kasi parang downgrade. Nahihirapan siyang depensahan ang team ng kanyang, syempre, ng kanyang sinusuportahan, ng kanyang dinedepensahan, which is itong si Digong. Kaya ang ginagawa niya is naninisi na lang. To the point na sinupalpal din siya ng ating Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung balita before. Pakita ko muna sa inyo. Yan. Nambintang siya dyan, oh. Okay, yung totoo daw na prosecutor ay nasa Manila lang daw po. Yan yung sabi ni Attorney Kaufman. Sabi niya, the real prosecutor ni Digong ay nasa Maynila lang. I think the real prosecutor of this case is in the Manila. Sitting in his palace, he is the person who threw President Duterte over here to the Hague. Saad ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. So, dyan pa lang sa pananalita ni Kaufman, it seems like meron bang nag-a-advise sa kanya? Or baka biktima din ng false information, ng disinformation, or ng fake news itong si Kaufman. Di ba mga minamahal? Yan ba yung defense lawyer na parang naging newscaster at the same time ng SMNI? Di ba? Hindi nyo ba alam kung ano ba yung sinimulan ng case ni former President Duterte patungkol sa malakihang pagpatay, sa war crimes, sa crimes against humanity, sa genocide? Alright, nagsalita ngayon itong si Attorney Claire Castro. Actually yung pagsasalita ni Kaufman na kanyang pagdi-defense, yung nambibintang na siya, magandang sign yun mga minamahal, kasi signs of helpless. Nahihirapan na siyang depensahan itong kampo ni former President Duterte. Kaya nga 'di ba sunod-sunod yung pagbagsak, 'di ba? Natatandaan ninyo, wala daw hudikatura sa bansang Pilipinas. Pinatulan sila ng International Criminal Court. Like paano? Sabi ng ICC, June 9, submit all the documents na nagpapatunay na wala ngang jurisdiction ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Ang ICC sa bansang Pilipinas, pangalawa nilang atake, dapat tanggalin daw yung dalawang judges, 'di ba? Pre-trial chamber judges, sa kadahilan ng bias daw po ito. Kasi sila daw po ay isa sa mga pumirma kung bakit na-prosecute na nabigyan ng warrant of arrest itong si former President Duterte. Sa madaling sabi naman mga minamahal, maybe nakitaan nila ng probable cause. Pero it doesn't mean na nakitaan nila ng probable cause is kasalanan na yon ni former President Duterte. Kaya nga lilitisin, diba? So ngayon hindi sila pinagbigyan. Downgrade. Malala ang nangyari sa kanila doon. So now, nagsalita itong si Attorney Claire Castro. At ito yung sabi, ang hina naman ng defense nyo. Diba? Mukhang daw tawag dito. Tingnan nyo na lang, mga minamahal, yung buwelta ni Attorney Claire, Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, dito nga po sa ibinibintang ni Kaufman na ang totoong prosecutor daw po ay si PBBM. Okay. Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you.
Actually, tama yun. Yung sinabi ni Attorney Claire Castro na supposedly dapat i-work mo yung kaso ng kliyente mo. I-build up mo kung paano mas mapapalakas yung defense ninyo. Instead na mag-focus ka sa paninira, sa paggawa ng fake news. Kasi sa nakikita natin na ginagawa ni Kaufman ngayon, parang nag-aala SMNI newscaster na lang siya ngayon. Parang hindi na siya legal team or legal counsel. Kasi hindi niya na ginagampanan yung trabaho niya. Kumbaga may excess work, 'di ba? May another work din ba si Kaufman na maging marites? 'Di ba? Na gumawa ng fake news. Sino ba yung behind dyan? Nasa likod. Sino ba yung nagtuturo dyan? Harry Roque? Gaya ng nabanggit ni tawag dito, gaya ng nabanggit ni Attorney Claire Castro. 'Di ba? So, nakakahiya. Yan ba yung defense team ninyo? Yan ba yung legal team ninyo na sobrang weak ng depensa to the point na naninisi na lang? 'Di ba? And I think Kaufman will never won on the ICC case. Kasi parang nangyayari, nagtatapon na lang siya ng mga banat na nonsense. Sa tingin nyo, yung banat niya na the real prosecutor is in the Manila sitting in the palace. Paano makakatulong yun para matanggal or maiahon nila, maialis nila si former President Duterte doon sa kulungan sa The Hague, sa the Netherlands? Sa kanyang mga tirada na yung totoong prosecutor kasi nandyan sa Pilipinas, nakaupo. Siya yung isa sa mga tao na nagpatalsik kay former President Duterte. Like, ano yung may tutulong nun? Ano yung mapapag-improve nun? Diba? Nagtataka lang din ako. May tutulong ba yung paninira ni Kaufman para makalaya itong si former President Duterte? Diba? Nagigets ninyo? So, sa madaling sabi, sobrang hina ng defense team nila. Akala ko ba extraordinary lawyers and expert lawyers yung kinuha ninyo? Bakit another kind of bullies and marites just like Harry Roque? I'm just asking as a person and, bilang taxpayer din ng bansang Pilipinas. Okay, Kaufman, do your job. Kung, pinapatagal mo yung kaso, well, maganda sa'yo. Kasi kumikita ka, ubusin mo yung pera ng mga Duterte. Total, pera din naman yan ng taong bayan, right? Di umano, allegedly. So, mas maganda ata na magharap si Kaufman tapos itong si Trillanes, no? Magbalagtasan silang dalawa. Anyway, lugi yung bayad. Sayang yung bayad dito ng kampo ng mga Duterte kay expert ko, no? Kaufman, 'di ba? Ng legal team nila, legal counsel nila kasi sinusupalpal lang, nagiging newscaster na nga eh. Nakakahiyaman pero yan ba yung trabaho ng isang lawyer? 'Di ba? Ang mambintang nang wala man lang pakundangan, like ano yung ebidensya mo na si PBBM yung nagpatalsik kay former President Duterte? Or baka naman alam nyo naman natalo na kayo. You are losing. So that, naghahanap kayo ng butas, naghahanap kayo ng merong masisisi. Diba? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, halos lahat ng request nila basura. Unang request nila, jurisdiction, basura. Kasi meron naman talagang hudikatura ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. And yung pangalawa na patalsikin yung mga prosecutor, hindi din sila napagbigyan, denied. Bakit denied? Kasi kulang din yung kanilang ebidensya na magpapatunay na bias daw, di umano, itong mga prosecutor na to. So sa madaling sabi, mahina na yung pag-asa, suntok sa buwan, they are losing. Diba? Kumbaga, wala nang pag-asa itong kaso ni former President Duterte. Kaya gumagawa na lamang sila ng issue. Naghahanap na lang sila ng masisisi. Ngayon, nasabun ka. Attorney ka pa man din. Nabansagang expert lawyer ka pa man din. Diba? At saka mapapansin nyo sa statement ni Kaufman, para siyang naguhugas kamay. Diba? Dirty tactics din ba? Yung ginagawa ni Kaufman? Okay. Kawawa naman na yung lawyer na kinuha ninyo is another marites din, katulad ni Roque. Alright, mga minamahal, anyway,
Alicia nyo, yes, nagbabalik ulit para sa ating panibagong balitaktakan. So, don't forget to subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang at ingat mga kababayan. Siguro later, magkakaroon tayo ng live and meron tayong mga pa-test. So, magbibigay ako sa inyo ng test and hoping sana na makipag-cooperate kayo. Kasi mahalaga yung cooperation ng bawat isa. Alright, yun lang. Ingat! Thank you, mga minamahal.